Dito yung sa gawa, yung nakita yung picture sa itaas is called uh, the Southern Cross na ang gumawa ay si Alexander Calder. Anong mapapansin ninyo, no? Ito ay mataas na artwork, no? Mataas yung kanyang height and then malaki siya. So you have to walk through it, go under it para ma-realize mo na ay ang laki ng art na ito. And iba-iba pala yung perspective, no? Kada anggulo ng pag-ikot mo o paggalaw mo around doon sa artwork ay iba-iba pala yung anggulo at iba-iba pala yung nakikita natin. Yon. That same goes with Eva Hess Repetition 19 the third, no? Yung the third na nasa ibaba naman. So this cylindrical structures, these tubular fiberglass units are large cylinders or tubes, no? That ang height nila ay nasa parang 19 feet. Yan. Nasa 19 feet yung kanilang taas. So, yung tao naglalakad diyan para naglalakad siya sa gitna ng mga tubulars na yan, fiberglass units na yan. And then, siyempre tinitingnan niya yung mga itsura, no, nung mga fiberglass na yan at nakita niya na kada pwesto ng spectator sa certain location, nag-iiba yung angle, iba-iba yung nakikita. So, the idea of time and motion is that on a certain time of the day, on a certain moment in life of an spectator, maaring iba rin yung kanya makita doon sa artwork or makita niya yung artwork in a different perspective. For motion naman, motion is either the art moves itself or the viewers. No? It is the viewers that has to walk through the art in order to see more of the artwork. Yan, para mas makita pa niya lalo yung artwork. The more angles you able to look at doon sa artwork, the more information you'll be able to get from the art. Dito naman sa kasunod na slide, no, this is the painting, the 89 seconds at Alcazar rather. 89 seconds at Alcazar 2004. It is a single channel video. Yan, courtesy Eb Susman and the Rufus Corporation. So it is based from a painting, ayan, yung 1989 Seconds of Alcazar. And dito nagsimula yung pelikula, no? Yung pelikula that the regular paintings o single frame paintings that people used to look at since yung magsimula ng sining, no? Laging single lang yung nakikita nila or on a single position, isang perspective lang nakita nila because the art is not moving, no? Pero because of the cinema, pagpasok ng cinema, nagbago yung storytelling, documentation, no, yung data presentation. Yan. Yung pagsimula ng pelikula at ng cinema sa mga tao ay malaki yung epekto because at this moment sa pagpasok ng cinema, people also understand that their cinema has the power to give more information than a single photograph or a single painting. Bakit? Kasi ang daming frames no? Ang daming frames na nabubuo, ang daming nangyayari on a certain moment. So, ito yung pagsisimula ng cinema as part of the visual arts. Itong example ng 89 seconds of at Alcazar, no? So, now, line, shape, mass, light, value, color, texture, pattern, space, time, and motion. These are the raw materials that the elements of a work of art. To introduce them, we have had to look at each one individually, examining its role in various work of art. Ganun yun. The reason why we need to understand the elements is for us to able to deconstruct
the art form or what is in front of us. Deconstruct, ibig sabihin, mapaghiwa-hiwalay natin yung mga elemento ng isang sining o ng isang bagay na nasa harapan natin, no? We'll be able to separate the lines, the shape, the mass, the light, no? All of these visual elements, you'll be able to separate this from each other and then do what? No? To understand its role in that work of art. Okay? So the reason ba't natin inaaral tong visual elements is for us to separate separate each one of this and understand its role in a work of art. So, in fact, we do not perceive the elements one at a time, but together. And almost any given work of art is not an example of one element, but of many. We need to deconstruct and separate each one of these elements because we don't look on things on every single element, but rather on on being together. No, yung pag nagsasama yung mga elements, doon natin siya nakikita. So we need to look to step more, to do more steps in order to extract the knowledge. Ayan, kailangan nating tingnan. Ang idea is that pag sa unang tingin, hindi naman talaga hiwa-hiwalay yung mga linya, yung mga shape, mass, light, and so on, all of these visual elements, hindi yan hiwa-hiwalay. They work together, no? But we need to deconstruct what we are looking at, yan, and then understand the rules. Kasi hindi pwedeng may isang sining na isa lang din ang kanyang elemento, kundi maraming elemento ang ginagamit para sa isang sining. Okay? Naintindihan? Nandiyan pa ba kayo? Thumbs up nga kung naintindihan nyo. Yung, I see emotions. Yeah, thank you so much. All right, so let's move on. Ano yung kasunod? It is 4 of 30. And we are at the fifth slide over 30. Okay, so principles of design. The next slides will tackle more of principles of design. Ano ba yung principles of design? So, when an artist sets about making any work, he or she is faced with infinite choices. Ganun yun. Kapag gumagawa ka ng isang bagay, now, when you do something, when you are creating something, you are always facing with infinite choices. Alin yung gagamitin ko? Anong pipiliin ko? Anong gagawin ko? Anong linya? Paanong linya? Anong shape? Anong shape? Ayan. And so, anong mass? 'Di ba? Paano yung lighting? Ayan, spaces, paanong kulay, 'di ba? Ang dami nating kailangang desisyonan, but we have to make decisions. No? Sa kabila ng maraming kailangang desisyon, kailangan nating magdesisyon. So, in two-dimensional art, the organization of the elements, na yung pag-aayos mo ng mga elemento based on your intentions, based on your what you desired for, ang tawag natin doon is ay composition. Okay? Ang tawag natin pag inayos natin yung mga elemento base sa gusto nating mangyari is composition or what my artwork is composed of. Ayan. And then, ano kasunod? Ang composition in all manner, mas kilala siya bilang tawag na design or disenyo, no? The task of the artist of the decisions involved in designing a work of art would be paralyzing. Totoo yun, no? Yung ang dami mong ginagawang desisyon, minsan nakaka-paralyze. Ibig sabihin, parang ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw, parang ganon. Parang ang hirap magpatuloy na tapusin yung ginagawa mo because of ang dami kong desisyon kailangan gawin, 'di ba? Especially pagka nag-aano na kayo, trabaho na kayo, pag meron pa kayong amo, 'di ba? Pag meron kayong amo o kaya meron kayong kliyente, siya rin may desisyon din siya, may gusto rin siya mangyari. So, ngayon hindi mo alam kung anong design ang gagawin mo because
ang daming kailangang i-consider, ang daming kailangang ano, alalahanin and so on. So, once we are not we're paralyzing were it not for certain guidelines that once understood become almost instinctive. Ngayon, nakaka-paralisa or ang hirap mag-move forward kapag gumagawa ka ng design. Kasi nga ang dami mong dapat i-consider. But if you are familiar with these guidelines, no? These guidelines, itong principles of design na ito, yan, maging instinctive na lang yan. Yan. And these guidelines, itong mga guide na ito, itong mga susunod na mga principles na ito, you can consider this as guide for no sa pag-design mo. All right. So, all of built-in sense of what looks right and or looks wrong, what works and doesn't. So some, including most artists, have a stronger sense of what works than others. If two families each decorate a living room and one room is attractive, welcoming, and pulled together, while the other seem drab and uninviting, we might say that the first family has a better taste. 'Di ba? Taste is a common term that in this context describe how some people make visual selection. So last time, sabi ko sa inyo, i-develop niyo yung taste ninyo o yung panlasa ninyo, no? Yung kailangan magkaroon kayo ng good taste, 'di ba? What we really mean by good taste is that often some people have a better grasp of the principles of design and how to apply them in everyday situation. So kung naalala niyo pa yung sinasabi ko sa inyo na taste, na dapat i-develop niyo yung taste niyo. Ano yung taste na sinasabi ko? Yung sense ninyo of what is working and what doesn't, no? Or at ano yung mali, ano yung maganda at ano yung pangit, 'di ba? So that is the taste. That somewhat it is really subjective or we can say please say na bawat isa sa atin may taste, may kanya-kanyang taste, 'di ba? Parang ang pangit naman ng boyfriend mo, ay ang pangit naman ng boyfriend mo. Eh bakit ba taste ko 'yun eh, 'di ba? 'Di ba may gano'n tayong concept. Pangit naman ng taste mo, 'di ba? May gano'n tayo. So kaya ka nasabihan ng pangit yung taste mo o maganda yung taste mo is because either pangit yung pili mo ng visual selection o yung pagpili mo ng mga visuals. Gano'n 'yon. Pagka may crush ka, 'di ba, 'pag napansin mo yung crush mo, yung magkakamukha. 'Di ba magkakamukha, may hawig, 'di ba? May crush ka nung high school, may crush ka nung ngayong kolehiyo, magkakahawig sila kasi yun yung panlasa mo, eh, 'no? That's your visual selection. Kung pangit yun, pangit pa rin ngayon, ay baka may problema nga yung ano mo, panlasa mo, 'no? Baka yung dila mo ano, yung dila mo putol, 'di ba? O kaya pali o kaya ano, mali, 'di ba? So, anong kailangan natin gawin? You need to study hard, you need to go to school, kaya tayo nasa eskuwelahan. Because school is a good place for you to know what is effective and what is not effective. What is good and what is not. May teacher kayo na magsasabi, oh, itong painting mo, itong gawa mo, itong output mo maganda. Meron ka ring professor, teacher na nagsasabi na, oh, yung ginawa mong output hindi maganda. 'Di ba? So by getting those feedback from people around you while you are at school, made-develop mo yung visual selection mo o yung panlasa mo, 'di ba? Alam mo na ngayon kung ano yung katanggap-tanggap, alin yung hindi katanggap-tanggap. So yun, mahalaga yon yung taste kasi 'pag pangit yung panglasa mo, pangit yung taste mo, eh, kailangan mong baguhin, 'di ba? Kasi paano mo malalaman kung ano effective at hindi kung ayaw mong magbago, gano'n lang yon. So let's dive into different principles of design. Number one is the unity and variety, no? Unity and variety. So yung unity, yan hindi yan yung kay Bongbong sa kay Sara, no? Wala na yun, tiwalag na yun, eh. Na matagal nang nag-ano yun, nasira yun, 'di ba? Yung unity nila. So wala na yun. So unity in art is a sense of oneness, no? Yung grupo-grupo, no? Of things belonging together and making up a coherent whole. That when you create something, you need to make
groups, and all of these groups should be coherent from each other in order for you to create something that is unified or considered to be as one, no? Kailangan may grupo-grupo ka, bagaman may grupo-grupo ka, kailangan coherent sila o may connection sila sa isa't isa. Kasi pagka hindi sila connected sa isa't isa, illogical yung kanilang connection is hindi mo alam anong connect nitong isang grupo sa kabilang grupo, 'di ba? So, unity yung tawag natin doon, is the sense of oneness. Ngayon, yung variety naman, yung sinasabi ko sa inyo na bagaman marami kayong grupo at iba-iba yung kanyang grupo nyo, ang tawag doon is the variety. So, kailangan, when you create art, when you create something, hindi naman yan iisang element lang katulad ng sinasabi natin kanina. It's made of many elements. May linya, may hulma, may shape, may form, may mass, 'di ba? May shadows, may values, may light, yan, and so on. Marami kang ingredients na ginagamit. Pag nagluto ka ng bagay, 'di ba? Hindi naman pwedeng isa lang ingredients, kailangan meron ka pang iba pang ingredients. So that's the variety, no? It is the difference which provides interest. Kasi pag marami kang pinagsama-sama, it creates interest. Bakit 'yun yung pinagsama-sama mo o bakit 'yun yung mga ginamit mo, no? Pinili mong gamitin para dun sa output ginagawa mo. So when there's variety, there should be unity. No, pag maraming kakaiba-iba, kailangan magkaroon ng unity. Look at the example of this. This is the Henry Matisse Memory of Oceania. It is an abstract art actually. Pero it's a gouache on paper, cut and pasted, and charcoal on white paper. So it's a variety of material used. So yung gouache is para siyang crepe paper. Yan. Cut and then pasted in the canvas. And then Matisse also used charcoal para dun sa mga dark colors. And then white yung paper, yung canvas. So it is displayed at the Museum of Modern Art in New York. So kapag ka nag-museum tour kayo, isa yan sa magandang puntahan, the Museum of Modern Art, New York, 'di ba? Taray, reading visual arts lang pero New York ang inyong pagpupuntahan, 'di ba? De joke lang, grabe naman. Pag tumanda na lang kayo, at least masasabi niyo sa sarili niyo, "Uy, nakapunta ako sa Museum of Modern Arts." Anyway, gusto ko 'yang puntahan, eh. Pagka lumalaki yung anak ko, puntahan ko 'yan. Anyway, so ngayon ano pansin ninyo, 'di ba ang daming kulay, 'di ba? Ang daming form, ang daming shape, 'di ba? Um, Pansin ninyo? 'Di ba ang dami, samot-sari, 'di ba? Samot-sari yung nakikita ninyo. But do you feel that they are belong to a single unit, no? Naramdaman niyo ba na parang iisa lang sila? The question is, what makes you see na iisang unit lang sila, 'no? So, yung frame is very important for art. Bakit? Because the frame makes the variety of elements unified. Napansin mo yung yellow line na nasa gilid niya, yung yellow line, parang square, 'di ba? Yung yellow na yun, siya yung unified, no? Nag-unified nung mga elements. Kasi because of the existing of that outline, nag-ano, naging single unit na lang sila. Nage-gets niyo ako? Thumbs up nga kung naintindihan niyo ako. Imagine niyo wala yung orange. Wala yung orange na line. 'Di ba parang ang kalat, parang gagala, alam mo yun, yung parang makakalabas sila, makakalaya tapos mapapadpad sa kung saan na yung mga elements. But because there is a barrier, an outline of yellow color, 'di ba? Nag-unified yung mga elements. And this one also, yan, by placing so this is the Hotel Eden, the Hotel Eden. It was created during 1945. Yan. It's an assemblage
assemblage with music box. So may music box 'yan, pero yung kanyang cover sa itaas is ganyan 'no, yung kanyang ibabaw. So, napansin ninyo, there are variety of things here 'no, meron ka pang parang ibon, 'di ba? May kahoy, meron kang bola na kagawa sa I think parang kahoy din, may mga wire na pinaikot-ikot. 'Di ba? May glass ka pa diyan. There are variety of things here, but do you feel they are still unified? No? Na-feel niyo ba yung sense of oneness? Thumbs up nga kung nafi-feel niyo yung sense of oneness. Yan, 'di ba? Dali lang mag-thumbs up kahit di ko nafi-feel ta-thumbs up na lang ako. um, 'Di ba? Bakit? What makes this unified? It's because of the wooden frame, 'di ba? Pero bukod doon, there are also other smaller group or smaller unit na napapag grupo-grupo because of yung white na wood, 'di ba? Yung white na wood, siya yung parang naging silbing outline para magrupo-grupo, no? Ma-divide pa yung pinaka art into smaller units, 'di ba? Yan. So this one, how about this one? Let's try this. No? Describe the artwork variety and unity. Napansin niyo? Yan, it's a mewa. Yan, mewa by Annette Messager. It was created during the 1989, a frame photographs and handwritten text suspended with twine. So I want you to feel I want you to check their variety, no, yung mga ginamit. Ano ba yung mga ginamit? And then their sense of oneness, yung kanilang unity. Anong nakita ninyo? How this artwork are being unified? Yan. Isipin nyo na lang. Hindi na ako magtatawag. O, tingnan nyo muna. I'll give you 3 minutes to look at this. Kasi pagdating nyo sa exam, may mga ganyan. No? So, anuhin nyo na lang. Tingnan natin kung magtutugma sa sasabihin ko mamaya. Okay? Saglit lang. Iinom lang ako. All right. So, time is up. So, napansin niyo no? So let me explain yung ating yung artwork na ni Anne. Teka lang, bakit gano'n? May people, one person with new activity. Okay. So, anong napansin ninyo 'no? So, it is
It is it has variety. Why? Because of different elements that are being used. So una, the frame picture, they are different from each other, 'di ba? But as you can see, they are still unified because all of these are part of human body. No, they are just parang misarranged lang, no? Pero they are part of human body, parts of human body. So may variety siya, iba-iba, pero one unified because they are all part of human body. And then we have a variety of different colors. As you can see, we have, I think this is green yung nasa gitna. Yan, medyo malabo lang pero that's a green colored text, while both left and right are blue in color, and then the head and the apex part is red, and then the southern part is red also in color. Ayan. So they are variety in terms of colors, but they are unified because parang pareho pa rin yung kanilang elements, nagbago lang ng kulay. They are all framed together. May form ba kayo na nakikita, no? Have you seen the cross? The form of the cross, 'di ba? Tama ba? Ang thumbs up nga yung mga nakita niyo ba yung cruise? Ayan. So, nakita niyo yung cruise, 'di ba? And then have you observed that the apex part is the red, and then the lower part is the, actually hindi to lower part eh. Ano yan eh, parang tadyang, no? Yung tadyang nung cruise. Ayan, or bandang paa. Or basta parang tadyang 'yan. So bakit ganyan, sir? Because the head of Christ, when he was crucified, nandun yung mga blood, 'di ba? Yung because of the blood from the crown of thorns. And then dun sa lower part may red din because of the diyan siya sinaksak, 'di ba, sa sa tagilirang kaliwang tagiliran. Ayun. So, as you can see, yan yung nakita nyo, no? May variety, but yet meron siyang unity because of the form that is being created pag pinagsama-sama siya. So, this is a frontal perspective, no? It is a frontal perspective of the object, yan, of the of the art. Pero pagka tiningnan niyo siya, pagka nakita niyo siya sa pinagdi-displayan niya, yan sa Paris, um installation ito. Ibig sabihin, it occupies 3D space. So hindi siya harap lang, kundi medyo kumbaga may space siya na ino-occupy. Okay? So, yan. Then, let's go back to the discussion. After the unity and balance, unity and variety, we will have to go to what we call a balance. And balance, no? Sculpture, hollow, letters, windows, all have a certain visual weight. Lahat ng bagay, lahat ng may forma, lahat, kahit linya or mass, lahat ng elements na yan ay may tinatawag na visual weight o yung bigat sa paningin. No, yung visual weight o yung bigat sa paningin. Parang yung mata kasi natin, balanse yung mata natin eh. 'Di ba kaliwa, kanan. Ayan, yung iba sa inyo siguro may astigmatism. Yan, may astigmatism, hindi pantay yung visual, 'di ba? Medyo mas malinaw po yung kanan ko kaysa sa kaliwa eh. Okay lang 'yun. Pero the point is, yung mata mo naman is pantay talaga 'yan. So, bakit pantay yung mata natin is because of our sense of balance, no? Or yung visual weight na tinatawag. When we see things, we always divide things into um X and Y, parang X and Y axis. 'Di ba? Meron kang vertical line na pababa from the top to bottom, and then you also have a horizontal line from left to right. Yan. So ngayon, kailangan ko ano yung nandun sa kaliwa at sa kanan, pantay dapat yung visual weight nila. Kapagka ano yung nasa itaas at nasa ibaba, kailangan pantay din yung kanilang visual weight, 'di ba? So ang tawag doon is balance. Ibig sabihin, pagka bigat sa paningin, attract your attention. Yun yung consider niyo ng gano'n. Mabigat po sa paningin yung kanan. Bakit? Kasi po hinihila yung mata ko. Yun yun. No, that's the balance. That's the visual weight. Ibig sabihin,
tinatawag ka na tingnan mo yung bahagi na yon, no? So the photograph so that our gaze is never stuck in one place but moves freely around the image. Balance is very important, no? For us to not just look on one area but rather on different areas. 'Di ba? Para hindi ka ma-stuck sa isang lugar lang kundi sa marami, no? So there. So um ka naka na-try niyo na tumingin sa bond paper na walang laman? 'Di ba parang ang likot ng mata mo, saan ako titingin? 'Di ba? Kaliwa, kanan, taas, baba, naglalaro yung mata mo. But because of the visual weight, mga details, 'di ba? Meron ka ng tinitingnan o meron ng movement yung mata mo. So, here in Isamu Noguchi's Red Cube, it is an art installation. It is a sculpture, sorry. It is a still, no? Ito'y bakal. Yan, malaki siyang bakal painted in red. Ayan. And it's standing firmly ng ganyang itsura. So you have to walk through around it in order for you to to enjoy this art form. Yan. Pwede rin sa pagka nagpunta na tayo ng ng art museum, pwede niyo rin 'tong puntahan, yung Isamu Noguchi Foundation. Nasa Japan 'yan, no? Nasa Tokyo ata ito or kundi Nagasaki. Ayan. So, ayan, pwede kayo pumunta diyan, 'di ba? Anong gagawin niyo? Mommy, ani, pwede kayo magpaalam sa parents niyo. Mommy, we have to go to Japan for our final project, 'di ba? Parang taga De La Salle lang, eh, 'no? Alam mo tagang yaman, eh. Yeah, can you please ask daddy to to ready the helicopter because we're going to Japan for us to see this Isamu Noguchi's Red Cube. 'Di ba? Taray, helicopter. Anyway, so ang point dito sa art na ito is that it's very balanced na kaya niyang tumayo ng mag-isa, no? Kahit na cube siya, no? Cube. Isipin mo nasa corner niya, para siya nakabaon. Pero sinasabi na ito daw artwork na ito ay talagang binalanse yung kanyang sobrang proportion or balanse yung bigat niya all 360 degrees na kahit wala yung support doon sa gitna, no? Kaya niyang tumayo. Yan. So balance is very important because somewhat um tumingin tayo sa mga bagay-bagay, yung mata natin gumagalaw. 'Pag hindi balanse medyo parang hindi rin parang off din tayo, na parang tayo rin parang hindi rin balanse. Nasubukan niyo ng tumingin ng ay mag-picture sa dagat na yung horizon, background, 'yan. So, nag-picture kayo, ang background ninyo yung horizon ng dagat, tapos paling yung shot mo. Kaya parang parang, ang pangit naman ng photograph mo, paling, 'di ba? So kaya yung balance kasi isa yan sa mga unang nakikita natin, eh, na yung balanse, yung kaliwa, kanan at yung itaas at ibaba. So, we need balance in art. Kapag balanse yung art, maganda yung art. Pag balanse yung output, kung accountant kayo, 'di ba? Pag balanse yung output ninyo, maganda yung trabaho ninyo. Anyway, so we have what we call the symmetrical balance and the asymmetrical balance. Meron ding tinatawag na radial balance. So, ang madi-discuss lang natin dito is the symmetrical. Sinabing symmetrical balance are the as I told you earlier, whenever we see things, we create an imaginary x and y axis, no? So, ngayon, you divide things from you divide things to left and right. Kailangan kung ano yung meron sa kaliwa, meron din katumbas doon sa kanan. Pagka gano'n yung pangyayari, ang tawag natin do'n is symmetrical balance. Ibig sabihin, merong equivalent na visual weight yung kanan at yung kaliwa. So, anong kagandahan kapag may symmetrical balance? Your eyes is not just focusing on a certain part of the artwork, but it moves and try to observe everything, 'di ba? Look at the example of
That's the deer skull with pedernal. Yan, yung deer skull with pedernal, it was created 1936. So, mapapansin niyo na hindi man siya totally kung ano yung meron nasa kaliwa ay meron sa kanan. Hindi siya parang mirror. Pero it feels right, no? It feels balanced. Kasi yung top and bottom niya medyo may may magkatapatan, 'di ba? Mayroong magkatumbasan. And then yung left and right niya, look at the mountain area doon sa baba, 'di ba? Natutumbasan niyo nung harapan naman, yung foreground naman na puno, 'di ba? Yung branch, yung katawan ng puno, 'di ba? So somewhat because of that, pantay yung pakiramdam natin. So symmetrical yung balance na 'yan. Kailangan pantay yung kaliwa sa kanan. And this one, and as you can see, this is a Newar artist. So these are the Newar people, no? They are the the math artists from Tibet. Yan. So they create the maths, and then parang yung maths na yon, yung mga map, parang gano'n yung tela, no? Cotton cloth are for religious purposes. So napansin ninyo kung anong meron sa kaliwa, teka lang, ba't ayaw kung anong meron sa kaliwa ay meron din sa kanan. Pero hindi naman katumbas talaga, no? Hindi siya equal, hindi siya mirror, kundi meron lang katumbasan. So yan. And then yung top and bottom, they are also balanced. Kaya symmetrical balance yung tawag natin diyan. So another is the asymmetrical balance. Yung asymmetrical balance is when there are when you divide things with left and right or top and bottom, there are two forms, smaller or bigger, o kaya heavier and lighter. So ngayon, when you stand with your feet flat on the floor and your arms at your side, you are in symmetrical balance. But if you thrust an arm out in one direction and the leg out in the other, your balance is asymmetrical, not symmetrical. So sabihin nagsasaluhan sila, no? So similarly, an asymmetrical composition has two sides that do not match. So hindi sila nagma-match. If it seems to be, but if it seems to be balanced. And it's because the visual weights in the two halves are very similar. So ano yung mga example niyan? Look at the things na nasa kanan. No? So number one is a large form is visually heavier than a smaller form. Yet they are still balanced. Kasi merong nasa kaliwa, merong nasa kanan, 'di ba? Nakikita niyo ba? So, 'yan yung dalawang dalawang itlog, 'no? Isang maliit, isang malaki, 'di ba? So, a large form is visually heavier than a smaller form, yet they feel balanced, 'di ba? Number two is a dark value form is visually heavier than a light value form of the same size. So, yung number two, yung darker, mas hinihila niya yung paningin mo kaysa dun sa lighter form, 'di ba? Um, it has something to do, alam mo yung mga ganyang circumstances, it really has something to do with the background. Kaya napansin mo na visually heavier yung itim kaysa dun sa puti kasi po yung kanilang background is lighter yung color. Pero pag darker yung color ng background, mas pansinin yung light color. Pero again, in this case, in our discussion, no, sinasabi that a dark value form is visually heavier than a light value form of the same size. Kahit pareho sila ng size, yung mas madilim, mas naagaw atensyon. A textured, no, yung 3 is a textured form is visually heavier than a smooth form of the same size. Kaya napansin niyo sa mukha ninyo, kung may tagyawat kayo, 'di ba? Pag may tagyawat o kaya ano yung sa mukha ninyo kung ano yung side na mas magaspang, yun yung pansinin. Kasi a textured form is visually heavier. Mas mabigat sa mata, mas masakit sa mata, 'di ba? Yan, sakit mo sa mata pare. 'Di ba? Kasi yung mukha mo pare hindi lang kaliwa yung yung magaspang pati kabila, 'di ba?
So gano'n. So kaya mabigat na yung mabigat sa mata, pero 'wag naman gano'n. So ang point lang is kung ano yung magaspang or textured, yun yung mas agaw atensyon. Kaya 'di ba pagka may ano yung talastas ng Eskinol, "Ay may pimple." Ayan. 'Di ba mas kita agad na may pimple ka. Bakit? Kasi nagkaroon ng texture yung isang side kaysa dun sa isang smooth lang na side. Nakikinig pa ba kayo? Thumbs up nga kayo diyan kung nakikinig pa kayo. Baka nakatulog na kayo, ha, parang tingin niyo lang sa'kin dito Boy Abunda, 'di ba? Radyo lang, 'di ba? Ganja, ganja, Boy Abunda, 'di ba? So, number 4 is, complex form. Yung isang complex form daw is visually heavier than a simple form of the same size. 'Pag mas complex 'no, mas complex na form, kasi marami siyang hanash kaysa dun sa isang simple lang na smooth lang na form. Kahit pareho sila ng kulay, ay mas kakawan tensyon yung complex yung form. Number 5, yung dalawa daw na mas maliit na forms can balance a large one. So yung dalawang mas maliit sa kabila, sa kaliwa 'no, sa 5, kaya niyang balansehin yung malaking form na nasa kanan. And lastly, yung madilim na form can balance a large light form. Yan, a smaller dark form can balance a larger light form. So ginagamit yan, may mga artwork or mga art na makikita nyo ganyan yung ginamit na asymmetrical balance. For example here, no, yung kay Gustav Klimt's Death and Life. Yan. So kay Gustav Klimt's Death and Life, papansinin niyo na anong number yung ginamit niya. Yung number 6, 'di ba? Sabi diyan, a smaller dark form can balance a larger light form. Mas mataba yung puti sa painting na 'to, yet nababalanse siya nung darker form. Alright. So, 'yan, ganyan lang kasimple yung balance. Ang mahalaga guys is balance. Hindi balanse, dun ka lang nakatingin dun sa visually heavier. Kailangan balanse para yung mata natin ay naglalaro ng malaya o gumagalaw ng malaya. Let's look at this one. Yan, let's try this. Ano napansin ninyo? 'Di ba? Paano ginawa yung balanse, 'di ba? Yan, tingnan niyo muna. Idlip muna ako mga 30 minutes. De joke lang. So, tingnan niyo. Napansin niyo, 'di ba? Yung kanan nung painting na ito, this is Edward Manet. Ayan, A Bar at the Folie. So, mapapansin ninyo na yung darker side na parang likod, yung parang mirror ng babae na ano, na may kaharap siya, ayan, na lalaki, is a darker form pero nabalanse siya nung lighter form na maliit doon sa kabila. Kaya kasi sabi ko sa inyo, minsan nakadepende rin yan sa contrast na binibigay ng background. On this case, ang heavier form is yung lighter form kaysa dun sa darker form. Bakit? Kasi yung background ay puro darker din yung kulay. 'Di ba? So, iyan. And then, napansin niyo yung top and bottom, no, yung top area and bottom area, yung laman nung ano, yung laman ng table sa harap nung babae, 'yan ay pinapantay niya o ah, tinutumbasan niya yung visual weight ng mga tao na marami doon sa gawing likuran. Ayan. So that's the balance. Ang nangyari, yung mata mo hindi lang nakatingin sa kung saan, 'di ba? So marami kang tinitingnan. Yan yung epekto ng balanse. And then napansin niyo ba yung chandelier? Chandelier, chandelier.
Ano katumbas niya ay yung mga prutas, yung kulay orange, 'di ba? Ayan. Konti na lang guys, ano na 18/30 na, o 15 na lang. Mabilis na lang 'yan, konting tiis na lang. 'Yan, ay hala gumalaw. Emphasis and subordination. Ano yung emphasis and subordination? So emphasis and subordination are completely a complementary concept. 'Yan, yung emphasis means that our attention is drawn more to certain parts of the composition than to others. Yan. If the emphasis is on a relatively small, clearly defined area, we call this as a focal point. Pag isang maliit lang siya na bahagi, malinaw, at talagang tawag ng atensyon, that's the focal point. Ibig sabihin, unang tinitingnan. Kaya siya emphasis. Kasi kung ano yung ini-emphasize mo, dapat doon siya unang tumingin. 'Di ba? And then, anong mangyayari? Anong gagawin natin para magkaroon ng focal point o may isang area na doon titingin? Subordination naman yung gagawin. So meaning that a certain area of the composition are purposely made less visually interesting so that the area of emphasis is stand out. So kung ano yung ini-emphasize mo, yun ang makita. Anong gagawin mo? Papalabuin mo o kaya ay less interesting, less detailed yung ibang area, 'di ba? Parang kayo ng barkada nyo, 'di ba? Ang gagawin mo, kung maganda ka, para lalo kang gumanda, ang gagawin mo, makikipagkaibigan ka sa mga pangit. 'Di ba? Makikipagkaibigan ka sa mga may itim, 'di ba? Kung maputi ka, makikipagkaibigan ka sa mga may itim. Ang tawag doon is subordination. Yung mga kaibigan mo, ginagamit mong subordinate. Ibig sabihin, less yung visual interest sa kanila para mas ma-emphasize ka, 'di ba? Ganyan ka eh, ganyan ugali mo eh, 'di ba? Ganda ng ugali mo eh. Yan. So, ganon. So, yung mga pogi naman, gano'n din, nakikipagkaibigan sila dun sa mga kaklase nila na pangit para mas lalo silang pumogi, 'di ba? 'Di ba may joke nga tayo na, "Okey 'to kasama kasi mas pumupogi ako, eh. Kasama 'to kasi na-e-emphasize ka dahil because of the subordination na ginagawa nung tropa mo na yun." Okay. So, this one, look at the next artwork. It is a banjo, no, the banjo lesson. So this here, ano yung ini-emphasize? Napansin niyo ba kung ano ini-emphasize? 'Di ba? Saan kayo unang tumingin? Siyempre sa banjo kayo unang tumingin, 'di ba? Ay, sa likod po kami unang tumingin, eh. Napansin niyo ba na yung likod ay, pinaliwanag para mas makita yung banjo, yung instrument, 'di ba? Parang yung instrument yung una, and then shadow niya yung nagtuturo, and then lighter color yung background para mas lumitaw itong darker image, no? Darker form. Ayan. Pansin mo naman na mahirap sila eh, 'di ba? Eh kung maliwanag lahat 'yan, hindi parang ano, sinasabi mo na mayaman sila, marami silang ilaw, maliwanag yung kwarto nila eh. Kaya nga medyo madilim yung kanilang kwarto. Ayan. Tapos pinaliwanag lang yung background para may makuha ka pang detalye dun sa likuran, katulad ng kanilang higaan or higaan ba 'yan? Ayan, ganyan, ganyan, ganyan yung kanilang gamit kasi mahirap lang po sila. Okay? So, it tells more information kaya naging lighter yung color niya. Pero the purpose is to emphasize the playing of the banjo or the lesson of the banjo. This one, let's try this one. So, describe the artwork's emphasis and subordination. Anong tumawag ng inyong atensyon? Yung puti na damit nung ida, 'di ba? May nakita kayong puti na damit. So ngayon, isang madilim na gabi, tapos yung t-shirt niya, kitang-kita kasi kulay puti. Ayan. And all the lines are leading towards the subject na ito. 'Di ba? That's subordination. Tinuturo yung lahat ng mata natin, ginagabayan tayo papunta towards the subject. Kasi lahat ng linya papunta sa kanya. Napansin niyo yung mga nakahiga doon sa gilid, 'di ba? Yan, sa may lower part, napansin nyo, 'di ba? May nakahiga. Pero yung body nung nakahiga na yan ay towards pa rin doon sa
subject, 'di ba? Lahat ng guns are pointing towards dun sa subject. Even the hands of the subject are pointing towards him, no? Toward himself. Ayan. So, through those subordination techniques, mapapansin niyo na ay pwede palang gamitin 'yon. Basta ang purpose is to emphasize the subject. Okay? So, konti na lang. O, 21/30 na tayo. Scale and proportion. So, scale and proportion is scale means size in relation of standard or normal size. So meron tayong idea kung ano yung normal size. And then the scale is its relation towards the standard size. So ginagamit natin yung tao bilang standard size. Kaya pagka nagpicture ka ng tao ng ng building, 'di ba? Kailangan may tao na kabilang. Kasi pag walang tao na picture, no, mag-picture ka mataas na building pero walang tao, hindi mo ngayon ma-realize, ay gaano 'to kataas, 'di ba? Gaano 'yan kataas o gaano 'yan katayog. Eh, kasi wala ka namang point of comparison, wala kang for scale, 'di ba? Wala kang subject for scale. Kaya ka may pinapatayong tao, "O tayo ka diyan sa ano nak." Sabi mo sa anak mo, "Nak, tayo ka diyan sa ano na 'yan, sa estatwa na 'yan, picturean kita." 'Di ba? Para makumpara yung height nung bata towards doon sa, structure, sa building o kaya doon sa arts. Okay, so here, that's the ano 'no, that's the scale na tinatawag o yung relation towards the standard or normal size. Then, this, yan napansin niyo, itong artwork ni, Oldenburg and Cossey van Bruggen, yan, this is the Plantua. So ito yung Plantua is, created during 2001. Ano niyo nasabi na malaki ito? Sino naniniwalang thumbs up nga lahat ng naniniwala na malaki ito? Isa 'tong malaking ano, isang malaking shovel. Thumbs up nga. Buhay pa ba kayo? 'Yan. So, ano niyo nasabi na malaki? Because of its surroundings, 'di ba? Napansin niyo yung mga bulaklak mga parang parang mga dahon doon sa daanan, yung kanyang instead na bulaklak, dahon yung ginamit nila, 'yan, instead scale of human at mapapansin niyo na parang ang regular na size niyan ay malaki na yung hanggang balikat. Usually mga hanggang bewang lang 'yan, hanggang balikat. So ngayon, compared to that, makita mo na malaki talaga itong shovel na ito compared sa original na, um yung original na subject, 'di ba? 'Yan. So 'yun. Next, ano naman yung proportion? So proportion refers to the size relationship between parts of a whole. Yung isang bahagi compared doon sa kabuuan. Halimbawa, yung kamay mo, 'di ba? Pag sinabi mong, "Ay mas maliit yung kamay ko kaysa dun sa katawan ko." Not proportion ka. Kasi maliit yung kamay mo, eh, o kaya kapag halimbawa, "Ay ang liit ng ulo niya, oh." Bakit? Kasi yung normal na ulo ganito lang, 'di ba? Pagka yung kanya maliit yung mukha, hindi normal yung ano na yon, yung body na yon. So ang ginagawa ng iba, nagpaparetoke ng katawan, ayan. So sa art kailangan natin ng proportion. Yung isang part, isang, ah, part of a whole. So look at this artwork. This is the René Magritte. The Delusion of the Grandeur 2. It was painted 1948. Yan. So Delusion of the Grandeur 2, mapapansin mo na nag-iiba-iba yung proportion nung katawan nung manikin and also the skies, 'di ba? 'Yon. So parang may mga part na mas maliit o mas malaki, 'di ba? Yung part naman din ng katawan nitong mannequin na ito, mapapansin mo sa lower part mataba, lumiit, lumiit, 'di ba? Hanggang sa wala na, 'di ba? So that's the, proportion. So skill and proportion are very important
Yan, bakit? Because the larger the scale, the attractive it becomes for the others. Gano'n 'yun. Meron talagang bentahe yung laki, 'yan. Yung ano naman, um, portion naman, kailangan yung material na ginagamit natin or kaya yung subject natin sa kuwento natin dapat ay tama yung kanyang scale. Imagine mo, 'di ba, yung merong tao, may dala siyang camera, eh, yung camera hindi nakapasok ng ano, hindi nakapasok ng eskuwelahan, 'di ba? So, teka lang, saan ako sa kuwento ko? Nawala ako sa kuwento. Wag na nga yun, nawala ako sa kuwento ko, ah. Meron kasing ano, eh, dumaan dito. So, napansin niyo dito yung hita, lower part nung painting, mas malaki yung kanyang hita, 'di ba? Tapos yung gitna lumiit, tapos yung katawan ay masyadong maliit. So, kung iko-compare mo yung, um, iko-compare mo hindi, saan ako tapos ko na ipaliwanag yun. Ah, so yung scale and proportion are very important dahil yung halimbawa nagpe-painting ka, tapos nag-painting ka hindi pantay yung halimbawa may kamay ka na drawing, tapos yung lapis na dino-drawing mo mas malaki, 'di ba parang hindi siya hindi siya ano realistic, 'di ba? Gano'n yung concept. So, scale and proportion are very important to make, things realistic. 'Pag nakakita kayo ng mga surrealist na mga painting, halimbawa yung mga painting na akala mo talaga totoo, 'di ba nakakita kayo ng gano'n, mga painting na akala mo totoo in the marketplace. Ayan, dito sa Pilipinas may gumawa ng gano'ng arte. Anong nagpamukha sa kanyang realistic? Yung proportion and the scale. 'Di ba? Eh, kung halimbawa nag-drawing ka ng mata, ang laki nung mukha, ang liit nung mata, 'di ba? Mukha bang realistic 'yun, 'di ba hindi? So 'yun yung point. And then this one, sila Leonardo da Vinci, they study the human proportion and, somewhat discuss the human proportion through what we call the Vitruvian. And the study of human proportion according to Vitruvius. So itong Vitruvius na ito, sinasabi niya na yung katawan daw ng tao ay standard yung proportion. Ibig sabihin, proportion yung katawan mo kapagka yung dipa mo ay kasing haba ng height mo, 'no? Yun yung sinasabi, nakita niyo square, 'di ba? Nakita niyo square? Sabihin kung anong haba ng dipa mo, eh, siyang haba rin ng height mo, 'yan. Sinasabi pa sila diyan na yun daw dipa mo pagka tinaas mo ng ano, ng 45 degrees yung kamay mo at inopen mo naman yung hita mo, ay magkasing haba 'yan ng height mo. So 'yan yung proportion of human body through Vitruvius. Lastly, konti na lang guys, rhythm. 'Yan yung rhythm. Yan, it's based on repetition. Rhythm is based on repetition. It is basic part of the world we find ourselves in. Lahat ng bagay na nakikita natin, actually yung buhay natin paulit-ulit lang. Ganun yun, yung mga nangyari sa'yo, nangyari na yan to other people's life. Kung ano yung nangyayari, sabi nga, history repeat itself. Totoo yun. So, repetition is part of human life. So, ngayon kapagka gumawa tayo ng mga painting, ng mga photographs, nag-take tayo ng picture, and there is rhythm, mas gusto yun ng mga tao kasi ano, eh, yung rhythm kasi is nag-aano siya ng interest, paulit-ulit 'no, paulit-ulit. 'Pag paulit-ulit ang sunod na hahanapin ng tao yung pinagkaiba nung iba, 'di ba, yung individual matter na tinatawag. Teka lang.
Alright. So rhythm, ayan, we speak of the rhythm of the season which recur in the same pattern every year. The rhythm of the cycles of the moon, the rhythm of the waves upon the shore. These natural rhythms measure out the passing of time, organizing our experience of it. To the extent that our art take place in time, they too structure experience through rhythm. Music and dance are the most examples. Poetry, which recited or read over time, also uses rhythm for structure and expression. Looking at art takes time as well. And rhythm is one of the means that artists use to structure our experience. Ayan. So ginagamit yung rhythm kasi nga gusto ng mga tao yung rhythm, yung paulit-ulit. Alam mo yun, yung sense of paulit-ulit. And then that's our common way to understand the groups. Pag pare-pareho kayo, 'di ba? Magkakamukha kayo. Ay magkakagrupo kayo, magkakapamilya kayo, 'di ba? So paano mo naobserbahan na magkakapamilya sila kasi rhythm yung rhythmic pattern yung kanilang yung kanilang mukha. Ganun yung idea. So we love rhythm. So here in the Polkly landscape with yellow birds, mapansin niyo na may rhythm dito. Katulad na lang yung kulay nung na ginamit dun sa mga birds, dun sa mga dahon, 'di ba? And then iba pang mga bagay-bagay na nakita niyo rito. They have rhythm. Yeah. Okay? So at the end, all the principles of design we discuss are the unity and variety, balance, emphasis, and subordination, scale and proportion, and the rhythm. Okay? So, sana magamit niyan dun sa sa mga susunod yung mga output, mga paggawa ng design, and so on. Okay? So, this time, let's discuss yung inyong this week's activity, which is after you selected, no? After you mag-select ng stop sharing ko, ng brand, ang gagawin nyo is to recreate something similar doon sa brand na napili ninyo. So kung halimbawa, ang brand ninyo ay Heineken, yan, pwede yung palitan ng gawin yung Hainaku, 'di ba? O kaya ewan, no? Pwedeng Hayayay, Hayahay o kaya ganon. So pero yung bagong brand name na yon should be designed with the use of the elements nung napili niyo na brand. Halimbawa, Coca-Cola, tas yung brand mo naman Loco Loco, 'di ba? Loco Loco. Hindi ngayon, kulay red dapat, 'di ba? Tapos yung font niya parang Coca-Cola, pero iba na yung pangalan. So that's the thing. So, tinetest natin diyan is yung sense niyo ng taste at ganoon din yung inyong creativity in recreating an art. Okay? So, yun yung gagawin nyo for this week. Ang pasahan po niyan ay sa October. Na yung first meeting natin ng face-to-face this October. Mabilis na lang yan. 17 na eh. 'Di ba? Grabe, no? Bilis ng panahon. Ayan, wala pa rin kami sweldo. Kaloka. Anyway, so, kaya nyo yung gawin yan. Wala naman kayong choice. 'Di ba? Pwede nyo gawin ng pwede nyo gawin ng hand drawing, pwede rin ng Photoshop. Yan, pwede kayo mag-edit. Okay? O kaya gawa sa PowerPoint, pwede rin 'yon. O drawing, basta kaya niyo 'yan. Gawan niyo na ng paraan. Printed po yung material na 'yan, okay? Meron bang tanong? Wala po. Wala po. Ayan. Sige, RJ, may tanong ka, RJ? O sige, 6. XYZ. Zig, hirap ng big kasi Sir, ng pangalan mo. excuse me po. Zig, Zig. Sir, pwede po bang gumawa ng XYZ. bagong format sa Oh, brand activity namin? Pero yung teka mga lang ah. nakalagay pa ng input Salita sa ka na ba? example niya. Hindi ko naririnig. Wait lang. Ulit-ulit. Sige, salita. Hello po. Yan, dinig ko na. Sige, Sir, what's your pwede po bang question? gumawa Sir, pwede po bang gumawa ng bagong format sa brand activity namin? Pero yung mga nakalagay po na input sa example niyo, ilalagay pa rin po namin. Oo. Paanong niyo, magkaiba?
Iba yung brand identity doon sa gagawin ninyong logo? Paano ba? Halimbawa, Coca-Cola yung brand ninyo, brand identity na ginawa ninyo. Tapos ang gagamitin yung design ng ano nyo, Pepsi? Hindi pwede. Ganun ba? I mean, yung template lang po. Ay, yung template lang. Okay lang. Basta yung mahalaga lang naman diyan sa'kin ano, yung papel, kailangan short bond paper. Pero kailangan may border pa rin kasi mukha dapat siyang plate. Puwede mo yang i-landscape kung naka-portrait. Kung naka-landscape naman puwede mo i-portrait. Okey lang 'yun. As long na bond paper is short tapos merong border 'yan. Alam ko parang 1 inch ata yung border niya o 0.5. Check niyo na lang, 'no? Puwede naman kayong gumawa, ayun. Paano pala bigkasin yung pangalan mo ano, Darius? Ano po, Saisi po. Saisi, oh my God. Oo nga 'no, okey gets, okey. Saisi, okey. XYZ. Anyway, sige Saisi. Okey, sige. Ayun na lang. Meron pang tanong, yung iba? Puwede 'yun. Puwede kayong ano, bago ng format. Basta yung mahalaga yung bond paper. Bond paper lang, ha, wag na kayong mag-photo paper. Gastos lang 'yan, eh. Puwede naman ano, eh, sa Word lang gawin, eh, 'di ba? Okey? Wala ng tanong, kung wala ng tanong hindi mabuti, hindi joke lang. Magtanong lang kayo pagka may tanong kayo dun sa GC, kaya nga may GC tayo, eh, para magkausap-usap doon 'pag kinakailangan, okey? So, maraming salamat sa inyong pag-attend ngayong hapon. Mag-ingat kayo palagi and bye-bye. Yan, I'll see you again next week. Okay, I'll stop the recording. Thank you po. Thank you Bye rin. po. Bye-bye. Thank you po.